Yo, what is up mga Bisaya daw? Kamusta? Mayong adlaw sa tanang mga Bisaya diha nga nagtan-aw sa to ang YouTube channel karon. Sa episode na to mga Bisayang dako, i-share ko sa inyo ang aking top 10 na mga posibleng laban para sa Season 3 Battle of the YouTuber or mga posibleng match-up na magaganap nga sa suntukan ng mga sikat. Samahan nyo ako mga Bisayang dako. Ayon sa update ng Battle of the YouTuber sa kanilang Facebook page, meron silang bagong player. Ito nga ay si Bad Boy ng Cebu. At konektado ito sa ating top 10 at top 9 ng mga posibleng match-up o laban dito sa Battle of the YouTuber. Top 10, ang labang Kiko Matos versus Bad Boy ng Cebu. Matagal na itong call out mga Bisayan dako. Parang last year pa ito sa live ni Eruption Tai. Inandun nga itong si Kiko Matos at nag-comment naman itong si Bad Boy ng Cebu. At nag-aangasan nga itong dalawa. Itong si Bad Boy ng Cebu nagko-comment at ito namang si Kiko Matos gustong pumunta ng Cebu para doon sila magsuntukan. Halika na Kiko Matos para ipakita ko sa Cebu kung paano wasakin ni Bad Boy ng Cebu yung mukha mo. Asa na si Bad Boy ng Cebu? Bad Boy ng Cebu! Hoy! Kung hindi ka pupunta dito Maynila, humanda ka pag pumunta ako ng Cebu, ha? Pupunta na sa Hanap Cebu. ka na, Lockdown ngayon eh. maghanap ka na ng venue, hanap ka ng pwesto kung saan tayo pwede magsuntukan. Matapang talaga to si Oo nga, no, Matos diba? eh. Bakit kailangan ako yung mag-set? Bakit? Baka pwede ako pumunta ng Cebu, tapos dyan kami maglaban ni Bad Boy ng Naku. Cebu. Sa ating top 9 naman mga Bisayang dako, ang ating paborito at ang ating best friend, si Jormel Labador versus Bad Boy ng Cebu. Ito nga itong sa isang post ni Jormel Labador sa kanyang YouTube channel, itinawag niya pang bad girl itong si Bad Boy ng Cebu na kung tutuusin, alam niyo naman mga Bisayang dako, si Jormel Labador ang mas bad girl sa kanilang dalawa. And by the way nga pala, mapunta tayo sa Visayas. May Yun, mga Visayas community Payo nag-message Jessic, pa. tsaka Nag-message pera, pa talaga kay MG ha. Kala nyo ba matatanggal ako? Hindi niya akong tatanggalin kasi hanggang ngayon, 7 days na lumipas, number 1 trending pa rin ako. At saka by Sana the way, all. napapansin ko nga pala yung isang bad girl ng Cebu ha. Sino Yan ba na. yung bad girl ng Cebu na yan? Maraming Bad boy. tato, nakita ko, ang dami nagtatag sa akin, palagan ko raw. Bad girl. Alam mo, hindi ako pumapalag sa bad girl ha. Ikaw bad Ikaw girl ang ng bad Cebu. girl, eh. Yan, pinansin na kita. Top 8 mga Bisayang dako, tatawagin natin itong unfinished business. Ito yung laban na hindi natuloy noong season 2 ng suntukan ng mga sikat, ang Boy Tapang versus Billy Jack. Alam niyo naman, maraming trash talk na sinasabi itong si Billy Jack tungkol kay Boy Tapang, tungkol sa mga at alam nyo na yun, kaya posible pa rin itong mga Bisayang dako, pero hindi pa rin natin masasabi kasi depende pa rin yan sa hype at sa management ng Battle of the YouTuber. Sa ating top 7 naman mga Bisayang dako, ito maganda ding match up o magandang laban. Ito nga ang Billy Jack versus Boy Tattoo. Pero sa tingin ko mga Bisayang dako, magandang match up to, pero para kasing inulit yung Boy Bagsik versus Billy Jack, kaso medyo pinalaki konti itong si Boy Tattoo nga. Kaya magandang match up din to at magandang laban para sa suntukan ng mga sikat. At nag-trash talk din dito si Billy Jack para kay Boy Tattoo, mga Bisayang dako. Mega shoutout nga rin pala sa nakalabang ko na si Boy Bagsik at saka si Boy Ungas. Yun, na shoutout magkapatid po. yan. Kumusta na kayo dyan? Eto, nakikita ko tong isa yung tropa dyan sa Negros Occidental si Boy Tattoo. Ala. Gusto nyo bang burahin ko yung mga tattoo niyan? Allah. Totoo meron Boy Tattoo si Boy Tattoo. Buburahin ko. Lagot. Kahit wala, sa suntok ko. Pati mukha niya, tatatuan ko ng pasa. Nakita ko kasi yung video niya sa YouTube. Ang sabi niya Yan, sa akin, sumagot sinabihan na. niya si Boy Tattoo nga, yung mga tattoo ko raw, buburahin niya. Grabe, nakakamangha yun mga kaidol. Grabe, oh. Okay? Ang sabi mo pa, buburahin mo yung mga tattoo ko, at saka, ilalagay mo sa mukha ko. At saka, lalagyan mo ng pasa yung mukha ko. Grabe ka talaga, idol. Dito nga sa ating top 6 at top 5 mga Bisayang dako, pwede natin itong tawaging team versus team battle. Dito sa ating top 6, ito yung laban kay Boss Bullet at Ken Jans versus Jormiel at Rendon Labador.
tinatawag at kino-call out nga ito ni Boss Bullet na magkaroon ng match up 2 versus 2 gladiator style para sa Battle of the YouTuber. Ewan ko kung anong klaseng gladiator style yun mga Bisayang dako. Siguro yung parang yung sa palabas. Magandang laban to mga Bisayang dako, palakihan ng katawan. Dito naman sa ating top 5 mga Bisayang dako, team versus team battle din to mga Bisayang dako. 3-on-3 naman. Ito nga team Masbate nagkaroon nga sila ng video na kino-call out nila ang Team Visayas na sina Boy Bagsik, Boy Ungas at saka si Boy Tato na ilalaban din sa player ng Team Masbate. Talagang gusto kasi ng Team Masbate na magkaroon ng totoong street fight sa suntukan ng mga sikat kasi hindi nga sila agree o hindi sila sang-ayon sa ginawa ng mga Team Luzon kasi medyo din nahihirapan ang Team Masbate kasi nasa parte sila ng Luzon at Bisaya sila. So ang ginawa na lang ng Team Masbate ay gumawa sila ng sarili nilang team. So ito nga yung gusto nilang makalaban ang mga rising star sa Battle of the YouTuber na si Boy Bagsik, si Boy Ungas at saka ang kanilang pwedeng maging bagong player ng Team Visayas, ito nga ang si Boy Tato. May panlaban kami kay Boy Bagsik, may panlaban kami kay Boy Ungas, lalong-lalo na kay Boy Tato. Kaya Boy Tato, yung huwag tatlo mo nang talaga, kalabanin yung mga taga Luzon, yung mga Manila boys. Gusto na rin namin magpakilala na kami mga taga Masbate, hindi din basta-basta. Natutulog lang kami, Boss MJ, pero sa ingay ni Jormiel, nagising kami. Sa ating top 4 mga Bisayang dako, hindi ito pwedeng mawala kasi nga dahil sa season 2 talagang madugo ang laban na ito pero doon sa basketball. Ito ang posibleng laban Kenjan versus Rendon Labador. Hindi pa nakabawi si Rendon Labador dito mga Bisayang dako. Matapos batuhin ni Kenjan ng tao at sapulin sa mukha at yun nga ang resulta na dumugo ang kanyang ilong kaya pwede din itong maging isang laban dito nga para sa suntukan ng mga sikat sa Battle of the YouTuber. Mga Bisayang dako, ito yung isa sa mga pinakababorito kong posibleng maging laban sa BOTY, ang Boss Bullet versus Coach Alexis Tolentino. Magandang laban to mga Bisayang dako kasi itong dalawang to puro coach, puro maraming tato, puro malalaki ang katawan. Meron na nga silang mga pasaring sa isa't isa kaya kung nakasubaybay kayo sa YouTube channel ni Boss Bullet at saka sa YouTube channel ni Coach Alexis Tolentino, talagang mai-excite kayo sa posibleng laban sa Battle of the YouTuber mga Bisayang dako. Pero hindi pa nila na-decide kung anong laban kasi meron silang mga advantage at saka disadvantages. Pero sana mangyari itong laban na to kasi talagang exciting. Ang dami kasing nag-iingay, epal ng epal, ginagamit ang Epal. pangalan ko para sumikat Ala. sa social media. Huwag na kayong sumausaw. Epal kayo ng epal, di naman kayo kasali sa Battle of the YouTubers. Yung mga naghahamon daw sa kanya, wag daw umepal. Sino-sino ba yung marami naghahamon sa'yo? Parang ako lang yata Dito naman sa ating top 2 at top 1 mga Bisayang dako, ito yung masasabi kong ang tema dito bad blood. Sa ating top 2 mga Bisayang dako, ito yung Jason Casimero versus Silver Voice TV. Sa mga nakasubaybay sa YouTube channel nitong dalawang to o sa istorya ng kanilang buhay sa kanilang teleserye, itong si Silver Voice TV at saka si Jason Casimero may mga hindi magandang pagkaunawaan. Pero hindi na natin yung tatalakayin, pero talagang maganda to kasi itong dalawang taong to may mga past experience sa boxing kaya magandang ilaban ito sa suntukan ng mga sikat. Jason Casimero versus Silver Voice TV. Last but not the least mga Bisayang dako, ito yung pinaka-hype na bad blood na pwedeng mangyari sa Battle of the YouTuber mga Bisayang dako. Ang ating top 1, Boy Ungas versus Boy Tapang. Nung nakaraan ngang mga araw, nag-post itong si Boy Ungas kung sino yung mga posible niyang makakalaban sa Battle of the YouTuber. Ang nakalagay doon si Coach Alexis Tolentino, si Boy Tapang, si Kiko Matos o si Boy Uragon. At ang lumamang sa survey mga Bisayang dako, Boy Tapang. At yun nga doon sumiklab ang init ng dalawang mga Bisayang dako kasi nag-comment nga doon si Boy Tapang at talagang merong laman ang sinabi ni Boy Tapang kontra kay Boy Ungas. Kaya kung mangyayari ang season 3 ng Battle of the YouTuber mga Bisayang dako, ito ang masasabi kong magiging main event para sa season 3 ng suntukan ng mga sikat mga Bisayang dako. Welcome to the Battle of the YouTubers.
So yun mga Bisayang dako, yun ang aking top 10 na mga posibleng laban o posibleng maging match up para sa suntukan ng mga sikat sa Battle of the YouTuber. Kung meron din kayong mga gustong mga laban dyan or mga dream fight, comment nyo sa baba, baka malay nyo magkatotoo yan at isa sa magiging match up para sa season 3 ng Battle of the YouTuber, suntukan ng mga sikat. Maraming salamat mga Bisayan dako sa parating yung pagsuporta. Nawala tayo ng konti kasi nabisi na naman tayo sa trabaho. Shout out sa lahat ng mga bashers ko. Maraming salamat sa inyong lahat at pinapalakas nyo ang aking loob lalo. Sa lahat po ng mga nagko-comment dyan, lahat po ng mga comment nyo ay nababasa ko. Sadyang minsan pag madami na pala talaga, nahihirapan ka ng mag-reply, pero lahat po yan nakikita ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo itong video mga Bisayan dako. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. At sa mga bago dito sa ating YouTube channel, click mo na din yung subscribe button. Baka naman. Happy New Year 2022. Hanggang sa muli, Bisayan dako, taga Samal, OFW sa Kuwait. Peace.